Lord God Jesus. Patuloy nga po kapatid na sa oras na ito, taas po natin ating pagsamba sa Panginoon dahil ang Diyos ay tunay na mabuti, tapat at patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. So I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. I will make room
control what tomorrow will bring, but I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come, you meet me here again. Oh, yes, cause all I want is all you are. You meet me here again. Yes, Jesus, hallelujah. Kapag sa oras nito, maaaring bang taas ang kanang kalmo sa Panginoon habang naawit ang awiting ito para sa Kanya. As I walk now through the valley, let your love rise above every fears, like the sun shaping the shadow.
Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na sa mensahe ng Diyos sa umaga pong ito. At tuloy-tuloy din po ang tema ng expansion, kung paano po tayo na-expand ng Diyos sa ating buhay. So last week, natutunan po natin, Pastor Obet, the growing beyond limits, na tayo po ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, at ngayon ay pinapalago ng Diyos na higit pa sa anuman ng ating kakayahan, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. At ngayon pong umaga, talakayin naman po natin yung synonym lang ng expansion. Ito tawag natin enlarge, o yung enlarge, making room for more. Sabihin nyo nga po, making room for more. Kilala niyo po ba si Aling Nena? Siya po ay isang kilalang sa kanilang barangay na napakalinis at napakaayos sa kanyang bahay. Ang maliit niyang sala ay napupuno ng mga dekorasyon na meron siya. Di po ba, may mga, napansin niyo yun sa mga lumang bahay, yung mga matatanda, yan ang madalas nilang may mga nandun yung mga napanalunang mga trophy, yung mga award ng kanilang mga anak. Minsan nga, pati yung mga pinggan na galing sa abroad, naka-display sa kanilang sala. At pati yung mga antigong gamit na pati yung mga kuryo ng mga matatanda, hindi inaalis, nandun pa rin. Naka-display lahat doon sa sala ni Aling Nena. Punong-puno po ang sala niya at walang halos mahulog ang karayong. Isang araw, may tumalumog po kay Aling Nena. Ito yung kanyang panganay na anak na matagal nang hindi nauwi sa kanila. At nagsumawag siya, sabi niya, Mami, uuwi po kami dyan. Kasama yung asawa ko, tsaka yung 3 kong anak, yung 3 mong apo. So, dahil gusto nilang tumira doon, umuwi sa kanilang magulang para alagaan si Aling Nena. Tuwang-tuwa po si Aling Nena dito sa balitang ito. Pero pagtingin niya sa kanyang sala, bigla siyang nalungkot. Kasi naisip niya, saan sila uupo? Ang sikip nitong aking sala, ang daming gamit. Saan sila hihiga? Saan maglalaro ang mga bata dito? Di ba, magsabi ka pong amen ang mga lola dito. Di ba, minsan kayo iniintindi niyo yan sa mga darating na apo sa inyong bahay? Para makapasok ang higit na mahalaga, which is ang kanyang pamilyang darating, kailangan mag-enlarge ni Aling Nena. Iniwala po ba kayo doon? Kailangan niya magpalaki. Pero ang enlargement o ang pagpapalawak ni Aling Nena ay hindi nangangahulugang bibili siya ng lupa, o magpapatuyo siya ng panibagong kwarto, o magpapatayo ng isa pang bahay para i-accommodate ang kanyang mga anak at kanyang mga apo. Alam niyo po ang ginawa ni Aling Nena? Nag-let go siya. Ni-let go niya, pinamigay niya yung mga lumang gamit na dati display lang naman at kumukuha lang ng espasyo. Inayos niya, inusog niya yung mga malalaking gamit sa gilid para merong magkaroon ng space sa gitna at maluruan ng mga bata. Nagsakripisyo siya. Iniwanan niyo yung dating setup ng kanyang, di po ba, minsan mga matatanda ganun, meron silang ayos na ayaw nilang nagugulo yun Kasi komportable sila doon for how many years. Ganun ang tingin niya. Pero sinakripisyo niya ang lahat ng yon dahil nga may isang mahalaga na darating sa kanyang buhay. Kaya nang dumating ang pamilya po niya, hindi man lumaki ang sukat ng kanyang bahay by square meter, pero lumuwang naman ang kapasidad nito para sa bagong kagalakan at mas malalim na relasyon sa kanyang pamilya. Ano pong reflection po natin dito? Mga kapatid, katulad po ni Aling Nena, marami po sa atin ang punong-puno ang puso ng mga displays. Mga sariling plano, mga lumang galit, mga nakasanayang routine sa buhay na hirap baklasin, mabaklas tayo doon, maalis tayo doon, para maipasok ang isang bagong mas mahalaga. Akala natin ayos na tayo kasi puno tayo. Buwa minsan ganyan tayo kasi marami tayong ginagawa, busy tayo at akala natin okay na okay tayo doon kasi napupuno tayo. Pero tinawag po tayo ng Diyos para mag-enlarge o lumawak ang ating kapasidad, hindi para magpayaman, kundi para magbawas ng mga gamit na wala namang silbi para sa kaharian niya. At para magkaroon po ng espasyo para sa kanyang presensya at para sa paglilingkod sa ibang tao. Kaya ang making room for more ay hindi tungkol sa pagpapalaki ng iyong bahay.
Ito ay tungkol sa pagbubukas ng pinto ng iyong buhay para sa mas mahalaga. Ano yung gusto mong mailagay? So, ang enlargement po dito, it's not about itong building, kailangan buksan ng pader na yan at magpatayo ng isang bakod na yan para lumaki ang building. It's not about that. Hindi tungkol po doon ang expansion o enlargement na tinutukoy ng Diyos sa ating buhay. It is about emptying yourself of the things na hindi naman kailangan at mailagay yung mas importante dahil yun ang mas kailangan natin sa ating buhay. Kaya ang sabi po sa 2 Corinthians 4:7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik, ang sabi ni Paul, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihang ito ay sa Diyos at hindi sa amin. Anong sinasabi po ni Paul dito? Kami, tayo, in-illustrate niya tayo sa isang palayok na gawa sa putik. Hindi maganda ang panlabas, pero anong mahalaga? Sabi niya, yung kayamanang espiritual na nakapaloob doon sa putik na yun. Kaya ang enlargement is not about the beauty of your outside. It is kung ano yung nilalagay sa ating kalooban. Amen po ba? Kaya ang enlargement na gusto ng Diyos sa atin ay hindi ang pagpapaganda sa panlabas, kundi pagkakaroon ng espasyo para sa kayamanang espiritual na tinutukoy po ni Paul dito. Kaya hindi natin kailangan maging isang mamahaling banga para lang magamit ng Diyos. Dahil hindi tinitignan ng Diyos ang ating estado sa buhay para tayo ay gamitin niya. Hindi niya rin tinitignan ang ating kahinaan dahil kung ang Diyos meron siyang isasaalang-alang sa atin para tayo ay kanyang gamitin at tayo ay kanyang pagdaluyan ng kanyang biyaya, walang qualified po dito kahit sino. No one will be qualified. Kasi bakit? Lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo hindi qualified sa harap ng Diyos. Lahat tayo ay marumi. Pero dahil hindi mahalaga kung ano ang meron ka, dahil hindi mahalaga kung ano ang meron ka, ang mahalaga ay kung ano ang ilalagay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Parang ayaw niyo po. Amen po ba? Hindi mahalaga kung anong uring pagkataong meron ka. Hindi mahalaga kung anong naging pagkatao ng uri nung kasamang napako si Jesus at bakit siya kasama sa kaharian ng langit. Ang mahalaga kung sino yung pumasok sa taong yon at kung sino ngayon ang pumapasok sa ating buhay. Amen. Dito na po ako magwawakas sa aking introduction. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon dahil lang po namin ngayon pa lamang nangungusap ka na po sa amin. Marahil Lord, meron ka ngayon pinapakita sa amin na marahil di namin napapansin noon. Hayaan niyo po, O Diyos, na kami gabayan ng iyong banal na Espiritu sa aming pakikinig upang sa lahat ng aming mapapakinggan na yung mga salita, tumimo ito sa amin, bigyan kami nito ng lakas at pananampalataya upang masunod namin ito, O Diyos. Salamat po. Banal na Espiritu, minsan pa, ikaw po ang manguna sa gawain na ito. Po aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Enlarge. Ito po yung title natin ngayon sa umaga, Making Room for More. Para po maging lubos ang ating pagkaunawa dito sa topic natin ito, tanungin muna natin kung ano ang more na gusto nating ma-enlarge sa ating buhay. Ano po ba yung more na gusto nyong madagdag sa inyo? Gusto ko, Pastor, more riches. Gusto ko, Pastor, more house and lot, more, ano pa po ang gusto niyo more? More cellphone. Gusto po ba yan? Ano yung more? Kailangan ma-identify natin kung anong more nito dahil kung alam mo kung ano ito o sino ito, magiging malinaw kung ano ang aalisin, alam mo kung anong dapat ayusin at handa kang alisin ang dapat alisin. Katulad ni Aling Nena kanina. Alam niya ang darating sa kanyang bahay. He knows it very well. Alam niya kung gaano kahalaga ang mga taong ito. Kaya handa siya magsakripisyo, handa siyang alisin ang hindi kailangan, at handa siya maglaan talaga ng kanyang pagod para lamang magkaroon ng espasyo sa kanyang bahay para sa mga darating niyang bisitang ito, ma-accommodate niya sila. Kapag malinaw ang halaga ng maidaragdag sa atin, malinaw din kung ano ang dapat lumabas. Naniniwala po ba kayo dito? Kapag malinaw daw ang alam mong papasok sa'yo, kasi puno ka na, hindi ka naman pwedeng dagdag lang ng dagdag na para kang palaki lang ng palaki.
Mamaya po, i-explain ko yung sinasabi kong puno na tayo. Pero puno na tayo. Hindi pwedeng dagdag ka lang ngayon ng dagdag sa'yo, tapos parang palaki ka lang ng palaki. Hindi. Kung merong idadagdag sa'yo, alam mong ito idadagdag sa'yo ng Diyos, kailangan meron kang aalisin sa'yo para makapasok siya. Kasi ganyan po ang kaisipan ni John the Baptist nang sinabi po niya in John chapter 3 verse 30, He must increase, but I must decrease. Alam niya kung sino ang kailangan mag-increase sa kanyang buhay. At alam din niya ang dapat mawala sa kanyang buhay. Kung anong dapat niyang i-let go. Sino po ang tinutukoy dito ni John? Ang he na yan ay si Jesus. Sabi nga po si Jesus. Ang context po nito, ito yung nag-report ang mga disciples ni Jesus. Dahil after si John the baptizer, nagbabaptize siya ng mga tao. After niya i-baptize si Jesus ngayon nagbabaptize na rin. At ang report ng mga disciples si John, Guro, sabi nila, yung binautismuhan ninyo, sabi niya, ay nagbabautismuhan na rin. At ang mahirap, Guro, nagpupunta na yung mga tao sa kanya. Nawawala na tayo ng customer, Guro. Parang nawala na tayo ng trabaho dito. Wala na tayong gagawin. Ang sabi ni John sa kanila, tama. Kasi tapos na yung mission ko dito. Alam niyong hindi ako ang Mesiyas, ang sabi niya. Ako'y tagapaghanda lamang ng Mesiyas na darating. Sino yun? Si Jesus. Dumating na siya. Tapos na ngayon ang aking gagawin. At kailangan, ito ngayon ang itunuturo ko sa iyo bilang aking mga disciples. Alala niyo po yan kung paano yung disciple and teacher relationship? Tandaan niyo po yan, previous speaking. Di po ba? Ito yung tinuturo ko. Bibitawan ko sa inyo to. Mabigat to. Kaya kailangan tanggapin nyo. He must increase. Si Jesus ngayon, yung nagbabautismo ngayon, siya ngayon ang dapat mag-increase sa aking buhay. At ako, kailangan ng bumaba o mag-decrease. Alam ni John kung sino ang dapat mag-increase sa kanya. Si Jesus lang. At alam niya kung sino ang mag-i-increase. At dahil alam niya kung sino mag-i-increase, alam din niya ang dapat mag-decrease. Alin? Ang kanyang sarili. Kaya totoo po yung kabisabihang, the more determines the less. Kapag alam mo yung darating sa'yo, higit na mahalaga, mas mahalaga, alam mo rin yung hindi mahalaga. Kaya mahirap kapag hindi define sa ating buhay kung sino bang mahalaga. Kasi wala tayong bibitawan na mga walang halaga. Kaya ang tanong po ngayon sa atin, ano more na gusto mong mag-enlarge sa buhay mo? Balikan po natin tanong kanina. What is now that more that you want in your life? Na gusto mong siya ang lumaki sa iyong buhay? Dalangin ko po magkaroon tayo ng kaunawaan, kaliwanagan, katulad ni John the Baptist. Ni-recognize siya sa kanyang buhay na si Jesus ang mag-increase, ang mag-enlarge, ang lumawak sa kanyang buhay, at ang sarili niya, ang siyang bumaba, ang siyang maalis, ang siyang mawala. Dapat si Jesus lang, wala na pong iba. Amen po ba? Sabihin niyo nga po sa sarili niyo, dapat si Jesus lang. Dahil anything or anyone besides Jesus ay secondary na lang. Kasi siya naman po talaga yung mahalaga. Sabi po sa Matthew 6:33, but seek, sinong first? The kingdom of God and His righteousness. Ano daw ang secondary? And all these things shall be added unto you. Kapag po nabaligtad yan, nababaligtad din ang buhay ng tao. Kaya itama po natin siya sa pamamagitan ng pagpa-priority kay Jesus sa ating buhay. Amen po. Magsabi nga po ng amen, ang unahin na si Jesus ang kanyang buhay. Amen. Ngayon, na-determine na po natin kung sino yung more na gusto natin madagdag sa atin. Again, this is not material. The material is just secondary, ayon sa verse na yan. It will just add up to you. Kasi kung ang pamantayan ng buhay ay etong all of these things, sana pala yung mga disciples ni Jesus ang pinakamayaman. Kasi hindi. Pinipersecute pa nga sila eh. Halos magutom pa nga sila, kinukulong pa nga sila, binubugbog sila eh. Kung estado lang ng pagiging pag-prioritize, kung ang pamantayan lang natin ay ang mga gusto nating more ay yung kayamanan na yan, hindi po dyan. Hindi po yan ang pamantayan na ginamit ng Diyos. Kaya tingnan po natin ngayon, kaya kailangan malinaw si Jesus ang ating priority. Yan, na-determine na po natin kung sino ang more na ito sa atin. Ito
Tingnan naman po natin ngayon kung paano ang proseso ng making room. Sabihin niyo nga po, making room. Ito yung making room, this is a process na kung saan tayo ay nagtatalaga, may itinatalaga tayo na para sa Diyos. Pero ano nga ba yon? Paano nga ba yung naganganap? Tignan po natin siya in Matthew chapter 21, verses 12 to 14. Ang sabi po niya, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas sa mga nagbibili at namimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya in verse 13, sinasabi sa kasulatan ng aking tahanan na itatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Verse 14, habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Palain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang context po ng talatang ito po ay naganap po ito pagkatapos pumasok ni Jesus sa Jerusalem. His triumphant entry na tinatawag sa Jerusalem, which is sinelebrate natin nung nakaraan, yung tinatawag natin Palm Sunday. Diba? Palm Sunday, tapos namatay siya ng Friday, tapos nabuhay ulit siya na resurrection on the next Sunday. So sa pagpasok niya, doon sa araw na yon, tinatawag natin yung Palm Sunday. Nakasakay sa asno si Jesus, papasok sa Jerusalem, fulfilling the prophecy sa kanya ng mga propeta. At ang buong Jerusalem po noon ay very busy dahil they are celebrating the Feast of Passover or the Passover week o yung pista ng Pasko o pagdaan ng anghel na tinatawag. Ito yung parang Pasko sa mga Hudyo that time. Maraming Hudyo po na nagkalat sa mga iba-ibang mga bansa ang pumupunta, tinatawag nating nagpipilgrimage o yung dinadayo pa nila yung Jerusalem, the temple, para doon sila mag-worship for that whole week. At pumasok nga si Jesus sa templo sa araw pong yon. At ito na yung tinatawag nating second temple. Yung temple po na sambahan, mamaya makita yung picture dyan. Yung una kasi, si Solomon na nag-build, so winasak yon ng bansang Assyria, tapos binild ulit siya nila Zerubbabel, tapos sila Nehemiah, sila Ezra, yan. Yun na po yung second temple na hanggang sa panahon ni Jesus ay yun ang nakatayo. At sa second temple na yun, meron siyang tinatawag na five sections o 5 mga section. Okay? Una, yung tinatawag nating Court of Gentiles. Ayan. Ito po yung, top view. Ayan. Top view po yan ng temple. So yung nasa gitna, yan yung temple, yung nasa labas. Yan. So, si Jesus, pumasok po siya sa court of the Gentiles. And then yung court of the women. So, ang purpose mo niyan ay dapat yan ng pabanal. Pagpasok mo dito, mas banal yung lugar, yung kulay green, yung court of the women. Mas banal yung court of Israel. Mas banal doon yung priest court, saan yung mga pari. At pinakamadal yung temple building, which is nandun ang Holy of Holies. So, it is a increasing holiness sa purpose po ng gusali pong yan. Papayta mo yung next picture. So, yan po yung temple. So, si Jesus, pumasok po siya sa temple. Nung sinabing siya ay pumasok sa temple, dyan po siya sa malawak na court of the Gentiles na yan. Sa court po ng Gentiles, ito yung lugar na pwedeng puntahan lang ng mga Hintil o yung mga hindi Hudyo. Kung ikaw ay mixed blood, kung hindi ka purong Hudyo, ikaw ay sumasampalataya rin sa Diyos, pero ibang lahi mo, hanggang diyan ka lang. Hindi ka pwedeng pumasok dun sa inner courts na tinatawag. At dahil sa ganito ang setup, at sa panahon po ni Jesus, nung pumasok siya dyan, punong-puno po yan ang nagtitinda. Yan yung punong-puno. Imagine nyo yung dami ng pinalayas ni Jesus. Ngayon kadami. Sa temple, sa Court of Gentiles niya. At dahil sa ganito ang setup nila, wala ngayon chance, dahil marami doong nagtitinda, marami nagpapalit ng pera, wala ngayon pagkakataon ang mga Gentiles o yung mga iba na makapanalangin. Kaya ang sabi ni Jesus, sinasabi sa kasakulitan in verse 13, ang aking tahanan ay tatawaging bahay, dalanginan. Pero anong ginawa ninyo? Sabi niya, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Sa original setup, hindi po dapat ganyan. Ang mga nagtitinda, nakpabalik yung picture, yan, banda dito sa may east gate ng temple, nandyan yung Mount of Olives. Doon nagpe-pray si Jesus. Nandun yung Garden of Gethsemane.
Doon dapat yung mga nagtitinda at nagpapalit. Wala sila sa loob. Kasi bakit? Prayer, worship center yan eh. Parang simbahan. Worship center yan. Dapat dyan sa loob niyan, wala nagtitinda, kundi nananalangin. Pero dahil nga nandun ang mga nagtitinda, ang ingay-ingay, nangangamoy yung mga hayop, sigawan yung mga tao, kalantsing ng mga barya, amoy ng ganito, hindi makapanalangin ng mga hintil. Kaya na doon nagalit si Jesus. Dahil sinira nila ang original design ng Diyos para sa temple. Ngayon, tingnan po natin. Puntahan natin ngayon. What is the purpose now? What is the process of making room for more? Sa istorya pong ito, tignan natin, paano nga bang proseso na ang Diyos ay gumagawa siya ng room para sa atin? Paano ito nagaganap sa ating buhay? Una, Jesus has authority over His temple. Sabihin niyo nga po, authority. Si Jesus ang may otoridad sa kanyang templo. Verse 12, sabi niya, pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niyang palabas sa mga nagbibili at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit at ang salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Ganito na ang regular at normal na eksena sa templo. That's just a normal. Actually, mas mataas pa ngayon dahil nga pista ng Pasko noon, Passover week, at ine-expect nila dodoble talaga ang populasyon ng Jerusalem dahil yung mga believers na nasa iba't ibang mga Hudyo, mga nasa iba't ibang mga bansa ay talagang dadayuin ng Jerusalem. Kaya very busy talaga noon ang temple at ang buong Jerusalem. At regular na yung ganon. Sa katunayan, para sa mga tao noon, ang presensya ng mga nagtitindang ito, yung ganong ingay, yung ganong dagsa ng mga tao, ay tinuturing na serbisyo at hindi abala. Para sa kanino, ng service yon. Yun ang service ng mga nagtitinda para sa Diyos. Yun ang service na binibigay nila. Hindi nila yung tinuturing na abala. Pero ibang pananaw ni Jesus sa kanila. Kaya ang sabi ni Jesus, kaya tignan natin, bakit nga ba sila kailangan noon? Bakit kailangan ng mga money changers? Alay po ba yung mga Hudyo na galing sa iba't ibang mga panig ng mundo, ang dala nilang pera, yung mga coins na may mukha ng emperador. Coins na may mukha ni emperor. Ngayon, sa kulturang Hudyo, that is idolatry. Ibig sabihin, yung coin na yun, hindi mo yun pwedeng gamiting offering sa temple dahil may mukha. Dahil lang sabi sa huwag kang sasamba sa anumang may image, anong image yan. So, tinuturing nila ngayon yung idolatry, kaya bawal yun. Kaya naalala niyo po, kaya ang gagawin nila ay ipagpapalit yung coin na yon into their currency na tinatawag na shekel. Yung shekel po, ito yung currency na walang image na kasama. Kaya natatandaan niyo po ba si Jesus nang sinabi niya, nung siya'y tinukso ng mga Pariseo, tinanong siya, tama bang magbigay ng buwis sa emperador? Ano pong sinabi ni Jesus? Bigyan niyo akong barya. Di pa nagpapapalit yung noon. Sabi niya, kanino mukha yun nandyan? Mukha po ng emperador. Ngayon ang sabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung sa emperador, yung mukhang yan, sa kanya yan. Pero ipagpalit ninyo yan, yung kailangan meron din ang para sa Diyos. Alin yun? I-convert ninyo yan, yun sa monetary na katanggap-tanggap sa templo. Ibig sabihin, tama kang magbigay, pero ibigay mo yung coin na yan na para sa kanila at yung coin na para sa temple, yun ang ibigay mo. Kaso ang problema, ito po, naniningil ang mga ito ng mas mataas na exchange rate. Imbis na ang katumbas, hindi ko po alam, mag-estimate lang tayo, nung isang emperor coin na gano'n ay 2 shekel, sinisingil sila ng 3 shekel. Tinutubuan ang mga magsasambang ito. Ang ginagawa ng mga money changers ito, pinagkakakitaan nila ang mga sumasamba sa Diyos. Ninanakaw nila ang para sa Diyos. Imbis na sanang buo nilang maibigay ang kanilang mga ikapo, ang kanilang mga first fruit, ang kanilang mga offerings, nababawasan ito. Kasi bakit? Dahil sa mga kinukuha na tubo ng mga money exchangers na ito. Kaya ang sabi ni Jesus, ginawa niyo itong lunggan ng mga magnanakaw. Di po ba sabi niya? Kasi bakit? Paano niya sinabing magnanakaw? Kasi nagnanakaw sila. Ninanakaw nila ang para sa Diyos. Kinukuha nila yung para sa kanilang sarili. Nababawasan ang mga handog sa Diyos at napupunta sa mga money changers na ito. At minsan, sabi nga po nila, ang pasimony dito ay yung mga Pariseo dahil sila nagpatupad ng rules na ganon. Ganon sila kahalaga nun sa kanila.
At meron pang isa, yung mga nagtitinda po ng hayop. Para sa sakripisyo ng hayop, dapat kasi ang hayop na offering noon, dapat walang blemish. Ibig sabihin, wala siyang sakit, di siya pilay, wala siyang gasgas, wala siyang ganito, wala siyang balat, wala siyang ganon. Malinis siya. Mahirap kasi, bakit sa kailangan noon? Kasi that time, kapag magpipilgrimage ka, for example, ikaw ay taga Cebu, tapos dito ka sa Balohok pupunta para sumamba kay Lord, mahirap i-maintain yung hayop kasi itatravel mo lang yun, lakad-lakad mo. Baka mapilayan, pagdating nyo, mga yayat na, kaya walang tubig, di pala kumain. Kaya minsan nire-reject ang mga yon. Kaya madalas, ang ginagawa nila, doon na lang, sa mismong temple, bibili ng hayop. Kaso ang problema ito, mahal ang tinda sa loob ng temple kaysa sa labas. Talagang ginawa nila talagang business ang pagsamba sa Diyos. Kinukuha nila yung para sa Diyos. Mahal ang tinda nila. At ito pa, kung magdala ka man ng hayop, madalas itong i-reject. Kasi bakit? Para mapilitan kang bumili na lang sa kanila. I-reject nila, sabi, may nakikita akong hindi maganda, wag mo na yan. Kaya yung mga worshipers doon, no choice sila. Hindi na lang talaga sila magdadala at bibili na lang sila doon kasi i-reject din nila. Kasi gusto nila, bumili na lang sila sa mga nagtitinda ng hayop doon. Ginawang business ang pagsamba sa Diyos. Kaya nung pumasok si Jesus sa temple, anong ginawa niya? Pinagtataob niya ang mga yan. Mga lamesa, pinaalis niya yung mga tao. Kasi bakit? Hindi na tama ang kanilang ginagawa sa kanilang pagsamba. At nung ginawa ni Jesus yun, napansin po ba? Walang umangal. Meron po ba kayo nabasa na nagalit sila kay Jesus? Bakit natin yung pambira? Inano yung business natin? Kasi bakit? Alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Pero ginagawa pa rin nila. Kaya ang authority ngayon ni Jesus, paalisin ng mga hindi kailangan na ito. Para maganap ang kalooban ng Diyos na ang mga tao na pupunta sa court of Gentiles ay makakapanalangin sila sa Diyos. Dahil ang inaakala ng tao na kailangan niya ay siyang sagabal sa kanyang pag-enlarge. Naniniwala po ba kayo dito? Ang akala niya na mahalaga ay yung palang talagang sagabal. Dahil si Jesus ang may authority sa temple na yon. Kaya walang nagalit. Kasi bakit? Tama yung ginawa ni Jesus. Ano pong tinuturo nito ngayon sa atin? Tayo po ang templo ng Diyos. Amen po ba? Tayo ngayon ang templo ng Diyos. Ang sabi sa 1 Corinthians 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Verse 17, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya, ang manira ng templo niya, ang magkurap ng kanyang templo, sapagkat banal ang templo ng Diyos. At sino daw ang templong yon? At tayo, sabi niyo nga po, tayo. Tayo ang templong yan. Kung si Jesus in-execute niya ang kanyang authority sa temple noon, di ba dapat lang na-execute din niya ang authority niya sa ating mga buhay dahil tayo ang kanyang templo? Amen po ba? Parang ayaw niyo po. Ito na po ang mensahe ng Diyos sa atin. Si Jesus ang may authority sa ating buhay. Kaya kung gusto niyang taubin ang mga hindi kailangan sa atin, alisin ang mga hindi kailangan, hayaan natin siyang gawin niya yon. Kasi bakit? Siya ang may-ari. Parang naghihirapan po kayong tanggapin. Pastor, kaya kung templo ka ng Diyos, si Jesus ang may authority sa buhay mo. Ano mong gustong alisin ni Jesus ay dapat alisin. Ano mong gustong ilagay ni Jesus ay dapat ilagay. Hindi na ikaw ang masusunod kundi si Jesus na. Kasi pagmamayari ka niya. Parang ang hirap naman po niya, pastor. Kung sila nga noon, walang umangal kay Jesus, ba't tayo aangal? Kung gawin yon. Ba't ka magre-reklamo? Ba't ka magmamalinis? Ba't ka magmamatuwid? Ba't ka mamarunong sa harapan ng Diyos? Kung gusto niyang alisin ang hindi kailangan. Sabi nga po kanina, minsan, madalas, kung anong pinapahalagahan natin, yung ang sagabal sa ating paglago. Ang Diyos ang magdidikta ng istorya ng ating enlargement. Kaya hayaan niyo lang po siya na siyang masunod sa atin. Because He will write your story of your life kung paano kanya palalaguin. Kaya kung ayaw mong kilalanin ng authority sa buhay mo, si Jesus, paano magaganap ang enlargement sa iyo ng Diyos? It will be impossible.
Kaya ang hamon po sa atin ngayon sa umagang ito, nagpapasubmit ka ba sa authority ni Jesus sa iyo? Marahil nangungusap mo ngayon ang Diyos sa atin. Meron na siyang pinaisip sa iyo na kailangan alisin, kailangan baguhin. Baka may ipinapagawa na siya sa iyo. Noon pa, kaya so nakalimutan mo na, na-remind na lang ulit sa iyo na kailangan pala ito. Hayaan mo na ang authority ni Jesus, ang kapangyarihan niyang dumaloy sa iyong buhay para mabago yun. Yan po ang una. Kailangan natin tatandaan. Sa proseso ng making room, kailangan kilala mo kung sino may authority sa buhay mo. Iyon ay si Jesus. Sabi nga po ng Amen na naniniwala dito at palakpakan po natin ang Diyos. Yan po yung una. Pangalawa, Jesus removes corruption before expansion. Alam niyo po si Jesus, kung siya may authority, alisin niya muna ang mga yan bago kanya i-expand, ang mga di kailangan. Ang sabi po sa verse 12, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibilit na mimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pagpasok po ni Jesus sa templo, immediate agad ang pagtaboy niya sa mga tao doon. No second thought, no delay. Pagpasok niya, nakita niya nagkakagulong ganon, imbis na nananalangin. Ang sabi ni Jesus, magsialis kayo dito. Jesus removes corruption before expansion. Before Christ enlarges His house, He cleanses it first. Bago pa palakihin ni Kristo ang kanyang templo, nililinis muna niya ito. Dahil true growth comes not by adding more, but by removing what dishonors God. Ang totoo pong paglago, pag-enlarge, pag-expand ng buhay, hindi ito yung puro na lang dagdag sa'yo. Hindi. Ito yung pagtatanggal ng mga hindi kailangan at pagpapasok ng mga talagang mahalaga. So that His presence, our worship, and for His glory may rightly dwell. Ang gloria niya, ang presensya niya at ang pagsamba ay patuloy na manahan sa ating buhay kapag ito ay malinis. Kaya alam niyo po ba, after nilinis yun ni Jesus, anong ginawa niya? Balik ang original design ng temple. Para po tayong baso na puno ng bato at buhangin. Look at this image. Ang buhay po natin ay para siyang ganyan. Pag may nilagay kang tubig, konti na lang. Kasi bakit? Maraming hindi kailangan na nasa loob. Sabi nga po kanina, ang buhay natin, puno na siya. Kailangan natin, minsan yung pumupuno sa atin yun yung tama eh. Pero baka yun yung gustong paalis ni Lord para lang maipasok ang mas mahalaga, ang tubig na nagbibigay buhay, ang ating Panginoong Hesus. Puno ka na, kaya ang dapat gawin ay alisin ang hindi dapat na nandyan. Napansin niyo po ba, bakit kayo minsan nahihirapan mag-devotion? Kasi bakit? May pumupuno sa'yo na hindi naman kailangan. Di ba? Busy ka kasi. May ginagawa ka kasing iba eh. May pumupuno sa'yo na hindi naman kailangan sa oras na yun dahil yun ang oras mo para sa pakikinig mo sa Diyos. Pansin nyo rin ba yan sa inyong mga panalangin? Minsan tinatamad kayo manalangin. Kasi bakit? Merong pumupuno ulit sa oras mo ng pananalangin. Busy sa ganito, busy sa ganyan. Sa dami ng kinabisihan, time pa kay Lord talaga ang inalis. Kapag hinayaan mo lang yan, makukurap ang buhay mo. Tandaan niyo po yun. Pag hinayaan mo na ang mga oras mo para sa Diyos, ang mga intimate time mo para sa Diyos, ay napapabayaan mo at hindi mo nagagawa, makukurap ang buhay mo. Naranasan niyo po ba yun? Na wag na kayong manalangin? Kasi ba yan? Parang ugali niyo, pasama na ng pasama. Sumisigaw ka na ulit. Dati di ka naman sumisigaw. Ang bilis mo na ulit magalit kasi dati di ka naman na nagagalit. Parang bumabalik yung dati mo. Ako lang po ba nakakapansin ito? Same. Kaya yung iba din, nahihirapan mag-pray, nahihirapan mag-devotion, nahihirapan din magbigay yung iba. Next Sunday po, anniversary po natin. Merong culmination po yun ng ating first fruit. Yung iba, hirap magbigay dyan. Kasi bakit? Dahil napupulo sila ng alin? Alalahanin. At yung alalahanin nilang yon, ang alam lang nilang solusyon, ay yung first fruit ay ibibigay nila dapat sa Diyos.
Uy, pastor, ba't naman sinabi mo yon? Tinamaan naman ako doon. Di po ba? Kaya yung hirap, yung iba, ang hirap talaga magbigay. Kasi bakit? Napupuno sila ng iba na di dapat sila mapuno noon. Sabi ni Jesus, wag niyong aalalahanin ng inyong kakainin bukas. Sapat na ang alalahanin niyo sa araw na ito. Hayaan niyong gumilos ang Diyos, magtiwala tayo sa Kanya para sa bukas. Kaya kahit ibigay niyo man yan, hayaan niyo magtiwala kayo sa Diyos. Kasi bakit? Diyan niya kayo i-enlarge. Kapag may naalis na hindi kailangan at ipasok ang mas mahalaga. Ang business sa ibang bagay at nawawala ng oras sa Diyos, dapat po yung alisin. Ang ugali natin na ayaw nating tanggapin, na dapat baguhin, dapat yang alisin. Ang pagdedepende sa sarili at kawalan ng pagtitiwala sa Diyos, maniwala po tayo dito, dapat yang alisin. Sabihin nga po, dapat alisin. Alam niyo po, ang totoo niyan, hindi tayo maalis sa ganyang kalagayan sa sarili lamang po nating lakas. We cannot just, yung bato kanina, hindi natin yung pwedeng tanggalin. Yung baso ba, may kakayahan siyang tanggalin yung bato at itaob yung kanyang sarili para mabuhos yun. Kailangan may ibang kamay na kukuha nun para sa kanya. Dahil siya, hindi niya yung kakayanin gawin. Hindi mo kakayanin na linisin ang iyong sarili. Kaya napansin po yung verse kanina, yung verse 12, sino naglinis sa temple? Sila? Di sila. Kasi bakit? Akala nga nila, tama pa yung ginagawa nila eh. Sino naglinis? Sino nagtaob? In verse 12, ang sabi niya, pumasok si Jesus. Saka siya yung may authority. Siya lang ang may kayang gawin na linisin tayo, alisin ang mga duming yan, itaob, ipagtabuyan yung mga hindi kailangan sa ating buhay. Hindi mo yan kakayanin kung ikaw lang. Maniwala ka, kapatid. Kailangan mo ang Diyos. Sabihin nga po, kailangan ko ang Diyos. Kaya kung hindi si Jesus ang authority ng buhay mo, paano maaalis ang mga dapat alisin na madalas pahalagahan mo pa? Diba? Ulitin ko po, ang enlargement ay hindi pagdaragdag, kundi pag-aalis ng hindi kailangan para magkaroon ng lugar ang dapat na nandoon. Di pwede pong sabay na nandyan ang luma at bago. Dahil ang sabi ni Jesus, kakamuhian mo lang yung isa at iibigin mo yung kaliwa. Naranasan niyo po ba yon na pagsabayin ng kasalanan na pagsunod sa Diyos? Guilty po ako. Di ba ang hirap? Ang hirap i-sustain. Ang hirap magkanwari. Ang hirap ipakita na talagang pinagsasabay mo. Hindi pwede yun, ang sabi ni Jesus. Dahil kamumuhian mo yung isa at iibigin mo yung kalawa. Kaya ang challenge po sa atin sa pangalawang puntong ito, humingi tayo ng desire sa Diyos na hayaang kumilos si Jesus sa ating buhay upang malinis ito, malinis tayo. Amen po ba? Kasi bakit? The desire itself, wala ka. Hindi mo nga na-encounter si Jesus, yung kasalanan mo yun, magpapatuloy ka pa rin dyan eh. Ibig sabihin, your desire to cleanse, na talikuran ng kasalanan na pasisihin yun, wala ka. Hihingin din yun sa Diyos. Yung desire, wala ka. Yung para linisin ang sarili mo, hindi mo kaya. Lahat yan ay gawa lang ng Diyos. Sabi nga po, gawa ng Diyos. Hindi natin kaya niyang gawin. Kaya kailangan lumalapit tayo sa Diyos. Hinihingi na po natin yan sa Diyos. Kaya kapag napapansin mo sa buhay mo, lumalabas yan, yung mga kalat, yung mga bato, yung mga buhangin na yan na hindi naman kailangan, manalangin tayo sa Kanya. Amen po ba? Kasi bakit? Siya lang ang makakagabay sa atin, siya lang ang makakapagtuwid sa atin, siya lang ang bibigay sa atin ng lakas. Katulad ng sinasabi ni Paul kanina, na sumasa atin ang kayamanang espiritual na ipinagkaloob niya. Ibig sabihin, we have now that power, that treasure, para alisin at labanan ng mga hindi kailangan sa ating buhay. It is not because of you. It is because of God. The desire He puts in you. Ang enlargement po ay nangyayari kapag ang Diyos ay itinataas at ang kasalanan ay, sabi nga po ni John the Baptist kanina, He must increase, but I must decrease. And true enlargement comes when Jesus is in total control of your life. Amen po ba? Nangyayari talaga ang tunay na enlargement kapag si Jesus, hinahayaan natin siyang kontrolin, tayo mag-take control ng ating mga buhay upang maalis ang corruption
para tayo ay kanyang dalin sa expansion. Sige nga po, palakpakan po natin ng Diyos sa biyaya po ito sa atin. Yan po yung pangalawa. Una, Jesus has authority over His temple. At sino yung temple? Tayo. At pangalawa, Jesus removes corruption before expansion. Ngayon, ito naman po ang manifestation na talagang nagaganap na yung dalawang yon sa iyong buhay. Na si Jesus ang may authority at talagang inaalis na niya sa iyo ang mga corruption na yan. Pangatlo, true enlargement is for kingdom's usefulness. Sabihin niyo nga po, kingdom's usefulness. Ang totoo daw pong pagpapalawak, pagpapalaki ng Diyos sa ating mga buhay ay para magamit para sa kanyang kaharian. Ang sabi po in Matthew 21 verse 14, habang si Jesus ay nasa templo, habang si Jesus ay nasa loob ng templo, lumapit sa kanyang mga bulag at ang mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Pagkatapos maalis ang corruption sa templo, doon na nagkakaroon ng space para magamit muli ang temple para sa kaharian ng Diyos. Maganap ang kalooban ng Diyos. Maganap ang misyon ni Jesus sa ating mga buhay. Maganap ang misyon ni Jesus sa pagkakataon na yon. Yung mga bulag, pilay at iba pang may sakit, hindi sila makapasok dati sa temple. Alam niyo po ba yun? Yung mga pinagaling ni John ni Jesus, hindi sila nakapasok. Dahil ang sabi po niya, kung ang court of Gentiles sana, ang waiting room ng mga taong gustong makatagpo ang Diyos. Pero ginawa itong business room ng mga corrupt na leader. Yun sana, doon sana itong mga gusto makatagpo sa Diyos, gusto ng kagalingan, gusto ng comfort, ng peace sa kanilang mga buhay, doon dapat sila pupunta sa court of Gentiles. Kasi hindi maganap-ganap yon dahil nga puno yun ng ginawa yung business room, imbis na waiting room para sa Diyos. Kung hindi niya nilinis ang temple, walang pwesto ang mga bulag at pilay para makalapit po sa Kanya. Kung hindi yun ginawa ni Jesus, di sila makakapasok. Dahil alam niyo po ba, sa panahon na yon, sa tradisyon ng mga Pariseo, ang mga may blemish, ang mga pilay, ang mga may sakit, itinuturong pa silang marumi. Hindi sila pinapapasok sa temple. Nandun sila sa labas. Hindi sila makapanalangin sa Diyos ayon sa kanilang kultura. Tinuturing silang marumi at hindi karapat-dapat sa loob ng sacred temple. Kaya nang tinaboy ni Jesus ang mga religious merchants na ito, yung mga negosyanteng sinasabi nilang relihiyoso sila, binasag niya ang sistemang yon. At inalis niya ang mga taong akala mo ay banal, pero magnanakaw pala, at pinalit niya ang mga taong akala mo ay marumi, pero sila pala ang pakay ng kanyang presensya. Ibinalik po ni Jesus ang original design ng court of Gentiles, ng kanyang tahanan ay maging tahanan ng dalanginan na ito ay bukas para sa lahat, even to the Gentiles, even sa hindi mga Hudyo. Well, ano po ngayon ito sa atin? Ay bago ko po bigay yun. Sabi nga po ni John Calvin, ang buhay daw po ng tao ay para siyang factory ng idols. Ano ba yung factory? Yung pagawaan. Para daw siyang pagawaan ng mga Diyos-Diyosan. Kasi madalas, kung anong gusto niya maging Diyos-Diyosan, yun ang magiging Diyos-Diyosan na yun. Kumita ng malaki, Diyos-Diyosan na yung pera. Nagka-jowa, Diyos-Diyosan si jowa. Pag sinabi na jowa, wag tayo mag-church, wag mag-church. Pag sinabi ni jowa na magsiping tayo, magpunta tayo sa ganito, gawin natin yung ganito, gagawin nila. Ginawang Diyos-Diyosan. Ang daling gumawa ng Diyos-Diyosan ng tao. Diba? Diyos-Diyosan, ang pang. Ano yung ginaganon? Kapag ang cellphone, po talaga nagdududa ako sa mga bataan. Pag nakita ko yung cellphone, nakaganyan, nakapahigang ganyan, parang may iba nang ginagawa eh. Imbis na sana oras yung devotion, oras yung panalangin, ganyan, ginawang Diyos-Diyosan ng cellphone. Factory ng Diyos-Diyosan ang buhay ng tao. Kaya mag-iingat po tayo. Dahil anuman pwede natin tanggapin, baka gawin mong Diyos-Diyosan lang. Maging corruption yan sa buhay mo. Kaya ang totoong enlargement ay kailangan nasa-separate, nasasala ang mga yan at hindi na nagpapatuloy.
Ano ngayon po ito sa atin? Ang enlargement sa ating buhay ay ang pagbabalik sa ating original design na ang maging daluyan po ng pagpapala. Ang totoong enlargement sa ating buhay, kapag ang buhay natin na ipapagamit na siya sa kaharian ng Diyos, nagiging daluyan na siya ng pagpapala. Kaya pwede natin itong itanong sa ating buhay. Ba? Lord, bakit mo ako pinalalawak? Lord, bakit mo dinaragdag ang aking mga resources? Lord, bakit mo ako binibigyan ng impluwensya sa ibang tao? Lord, bakit ako dinadagdag ng kaalaman? Para saan ba to, Lord? Para sa akin lang? Hihinto lang ba talaga to para sa akin, Panginoon? Hindi ka ba in-enlarge ng Diyos para gamitin ang buhay mo, para ma-reach out ng iba, makapaglingkod sa iba? Katulad ng ginawa ni Jesus. Anong ginawa niya after cleansing the temple? Nag-start ng magamit ang temple sa tama. Kaya maniwala po tayo dito, mag-uumpisa na mapagamit ang ating mga buhay kung una, hahayaan natin si Kristo ang may otoridad sa ating buhay. At ang pangalawa, hahayaan natin siyang linisin tayo. Alisin ang mga hindi kailangan at idagdag ang mga pinakamahalaga sa ating buhay. Kaya kung nilinisan ni Jesus ang iyong ugali at tinanggal ang iyong pagiging busy, ito ay para magkaroon ka ng oras at puso sa mga taong broken sa paligid mo. Baka yung magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, baka yung nangangailangan sila ng mensahe ng pag-asa sa kanilang mga buhay. Diyan magagamit ang ating mga buhay. Para saan pa yung mga resources, wisdom na meron tayo, mga influence na meron tayo, kung hindi rin pala dito, para sa kaharian ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga po sa katabi nyo, huwag mong ihinto sa'yo. Sabi mo, huwag mong ihinto sa'yo. Para alin? Para hindi rin huminto ang pagbibigay ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Kasi bakit? Talagang dadaluyan lang po tayo dito sa lupang ito. Ang lahat ng dito ay mawawasak at maglalaho. Pero isa lang ang mananatili, ang kanyang mga salita. Kaya if you treasure His Word, you obey God's Word, that will last forever. Alam niyo po, sa anong pa lang yan ha? Sa circle mo pa lang. Ikaw, yung mga relatives mo, mga mahal mo sa buhay, kaibigan. Wala pa yung mga taong hindi pasok sa standard ng iba. Handa ka bang gamitin ng iyong enlarged life para sa mga taong akala ng mundo ay marumi o walang halaga? Si Jesus, pinagamit niya kanyang buhay, pati sa mga bulag, sa mga pilay, sa mga taong wala nang pumapansin. Kaya handa ba tayo up to that extent, up to that level of service? Dahil bakit sila man din po ay nangangailangan ng mensahe, ng kalinga, ng salita ng Diyos. Dito po ako magwawakas. Checklist po tayo ngayon ng mga tanong. Sino ang nakaupo sa trono ng templo na yung buhay ngayon? Who is now the authority of your life? Ikaw? Yung ibang tao na nagdidikta sa'yo. Sino? Kailangan maliwanag po yan. Kasi bakit? Walang mangyayaring paglilinis, walang magaganap na enlargement kapag hindi malinaw na si Jesus ang may authority sa ating buhay. Pangalawa, ano ang pumupuno sa'yo ngayon? What fills you? Ano yung mga tingin mo hindi naman pala talaga kailangan? At ano yung nakikita mong dapat nandyan pero wala? Na dapat ilagay? At kailangan, pag naglagay ka, kailangan talaga may aalisin. Hindi pwedeng walang aalisin. Puno ka na eh. Pangatlong tanong, handa ka bang hayaan si Jesus na linisin ng dumi para magkaroon siya ng espasyo sa ating buhay? Are you ready now to let Jesus cleanse you? At magkaroon siya ng, pag sinabi nating room or espasyo sa ating buhay, alam niyo po ba, sinukat yan eh. Baka sabihin niyo sa akin, Pastor, may kilala ko sa Bible, ginawan ng room. Si Elias. Tsaka yung babaeng Sunamita. Ano po ba yan? Once a year, si Elias ay pumupunta sa Jerusalem, dumadaan sa lugar na iyon. Tapos, lagi siya nag-i-stop over sa babaeng Sunamitang yon. Ginawa niya, pinaggawa niya ng room si Elias. Pastor, ganun din gagawin ko kay Lord. Gagawin ko rin siya ng room sa aking buhay. Pero nandun lang siya, Pastor, dahil niyang galawin yung iba kong room.
May room ako for my work. May room ako para sa aking friends. Wala na dun si Jesus, Pastor. Kasi yung room na yun, pang tao pwede. Pero sa Diyos, hindi. Sabi nga po ni Solomon, sinukat niya yung laki ng Diyos. Ang kalawakan ay hindi sapat. The universe ay hindi sapat para yung panahanan. Sa sobrang laki mo, Lord. That's how majestic you are. That's how big you are, Lord. Even the total universe, hindi ka pwedeng lumuklok dyan kasi hindi ka kasya dyan. Kaya imagine, yung liit na mga buhay natin ngayon at siniksik dyan ng Diyos ang kanyang presensya. Kahit na ang kipot-kipot natin kumpara sa universe. Pero pinili niyang manahan sa ating mga buhay, pinili niyang manahan sa kanyang templo para alin? Para linisin, para baguhin, para gamitin para sa kanyang kaharian. Kaya, anong espasyong bibigay mo ngayon sa Diyos? Di ba dapat lang ang buong buhay? It's not just a room. Huwag mong i-compartmentalize ang Diyos na para bang dito ka lang, Lord. Wala ka dito. Panghuling tanong, handa ka rin bang ipagamit ang buong buhay mo para sa kaharian ng Diyos? It is a succeeding of questions na kailangan sa una pa lang malinaw na sa ating mga buhay na si Jesus is the most important more na gusto natin magkapuwang sa ating mga buhay. Amen po ba? Dahil doon mag-uumpisa ang enlargement natin. Kaya if you assure to your life right now na nasa iyo si Jesus, the process of enlargement is ongoing na po. Maniwala po tayo. Nag-uumpisa na ang proseso ng enlargement. Ang enlargement kasi di naman siya biglaan. Yung bukas, or next week, ganun ka na kagad? Madami ka na influensya, ganito kagad? No. Di yan biglaan. Dinadaan yan sa proseso. Kaya kung nararamdaman mo, ikaw parang minsan nako-convict ka na sa kasalanan kasi nagagawa mo pa rin pero hindi mo makontrol ang sarili mo pero kailangan mo talaga mawala siya. That is how the process of God is God. Humingi tayo ng desire sa Diyos. Humingi tayo ng lakas sa ating Panginoon. Kasi bakit? Doon lang yung mag-uumpisa sa ating mga buhay. Kapag naalis ang mga hindi kailangan at magkakaroon ngayon ng bukas na pintuan para sa may higit na mas mahalaga, di po ba ang ganda ng buhay kung si Jesus ang enlarge sa buhay mo? Kasi bakit? Di problema ngayon ng Diyos kung anong ibibigay niya sa iyo, kung ano yung pagkakatiwala niya sa iyo, kung gaano mang kalaking yaman yan, kung gaano mang karaming tao ang idikit niya sa buhay mo, hindi niya magiging problema yon. Kasi bakit? Alam niya ang buhay mo ay gagamitin mo para sa Kanya. Yung enlarged life na binigay niya sa iyo, gagamitin mo yon para sa kaharian niya. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Church, ang enlargement ay hindi tungkol sa laki ng ating gusali o yaman. Ang tunay na enlargement ay kapag ang isang pusong dating puno ng kanyang sarili, puno ng kalat, ay naging malawak na tahanan para sa presensya ni Jesus at kanlungan para sa mga nawawala. Sige po, tayo pong lahat ay umawit. Every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down. Every lie and every time. This is my surrender. And I'll make room for you. Whatever you want to, so I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make
Tunay po. Sige po tayong lahat ay pumikit. Yes, Lord. Yes, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo pong ito sa amin. Nang po namin, Lord, may gusto ka pang gawin sa amin, O Diyos. And it will never stop, Lord. Hindi ito hihinto. Dahil hindi ka susuko sa amin, Panginoon. Hindi mo kami susukuan na linisin. Hindi mo kami susukuan na baguhin. Hindi ka susuko sa amin, Panginoon, na kami ay hindi mag-enlarge sa aming mga buhay. Dahil, Lord, you will finish it. Kaya na yung mga salita at pangako sa amin. Tatapusin mo yung sinimulan sa aming mga buhay. Kaya, Lord, ang dalangin po namin, Lord God, that let that desire, Lord, fill our hearts, Lord God. Fill our desires, our minds, our priorities, Panginoon. Na ikaw ang laging unahin, ikaw ang masunod, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi yung aming mga sarili, Panginoon. Bigyan mo po kami ng kaisipan na katulad ni John the Baptist, that he recognized, Lord, that you must increase. And ourself, Lord, kahit mahirap, kahit masakit, kahit malayo dun sa mga gusto naming ma-vision sa aming mga buhay, ay handang magpa-decrease kung kailangan. Kung itong layunin mo sa aming mga buhay. Lord, your standard of enlargement ay hindi yung mga bagay na dumidikit sa amin, kundi ang presensya mong naghahari sa amin. Papagyamanin mo ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Let your presence fill us, Panginoon. Upang ano man ang aming gagawin, O Diyos, lagi itong magbubunga ng katapatan, lagi itong magbubunga ng kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Upang kahit marami mang pressure sa amin sa labas, hindi kami matitinag dahil ang lakas namin ay hindi nanggagaling sa aming sarili, kundi ito'y nagmumula sa inyo. Change us, Lord, from glory to glory. Pabanalin mo kami, Diyos, ng pabanalin upang sa pagdating ng pagkakataon, Lord, na kami yung mapagkakatiwalaan na ng mga malalaking bagay, O Diyos. Magawa namin ito ng patapat sa aming mga buhay. At hayaan mo, O Diyos, na sa mga maliliit pa lang nito, masanay na kami, O Diyos, na maging matapat sa inyo. At patuloy, Lord God, na ipagamit ang mga aming buhay para sa iyong karangalan. Salamat po, aming Diyos. Purihin ka, aming Panginoon. Patuloy ang presensya mo maghari sa aming mga buhay. Wala po kami inaasam na iba pa, Panginoon, kundi ang pinakamainam, ang pinakamahalaga, ang pinakauna dapat sa aming mga buhay. Ikaw lamang po, aming Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, sa biyayang ito. Samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin upang patuloy makita at gumapang, Panginoon, ang proseso mo ng enlargement sa amin sa lahat ng aming gagawin. Salamat po, aming Diyos. Kapurihan, kaluwalhatian, isa po namin tinataas. Kung aming dalangin naman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.